So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawazaman na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan finally i-expose natin for the second time ang the biggest scammer, biggest scandal na walang iba kundi si Boy AC Garage, the biggest clown seller ng second-hand cars sa Pilipinas. Palakpakan ang putang inang yan. Yo, mga kahombre ko, alam nyo na. Previously, alam nyo na ang kaganapan. Sino ba ito si Boy AC Garage? Simple lang. Siya po ay nagmamay-ari ng isang talyer o shop kung saan nagbebenta po siya ng mga second-hand cars. Second-hand cars na puro po issue. Sobrang tindi ng issue na ginawan ko siya ng second part. Ibig sabihin, this is a big issues. Meron siyang malalaki at malulupit na mga kargada. And suggestion ko sa'yo, Boy AC Garage, magpa-change oil ka ng utak. Alam mo kung bakit? Kasi hindi magiging maayos ang mundo mo kapag ang utak mo ay ganyan. Hindi tumatakbo ng ayos yung utak mo. You need a fresh change oil. Eto mga kahombre ko ha, panimula. So dito po sa video na to mga kahombre ko, mapapansin natin na merong isang Facebook page, okay? Facebook influencer na gumawa ng isang sarcastic and comedic video featuring po ito si Boy Scammer, no? Ang nilalaman po ng video na to ay puro lang katatawanan na sumisimbolo sa hindi pagiging seryoso ni Boy Garage sa issue na nagaganap sa kanya. Parang pinagtatawanan niya yung misfortune na binigay niya sa ibang tao. We need to be serious sa part na ito. Alam mo, hindi nakakatawa yung video na yon kung saan ikaw ay finiture. Alam mo naman siguro na una sa lahat, ginamit ka lang ng influencer na yon. Ginagawa mong tuta yung sarili mo. Para lang siguro makapagpapansin ka sa tropa mo. Now, eto yung kickback. Alam mo ba yung tinatawag na misfortune? Kamalasan yon mga kahombre ko. Kamalasan ng misfortune. Mas masaklap ngayon. Double kill yon. Ngayon na ang misfortune, mga kahombre ko, ay galing mismo kay Garage. Tas ginagawa niyang katatawanan. So even he knows na siya ay mali. Perfect evidence na to para ipakita na kahit papano, guilty ka. Kahit papano, napapanood mo yung mga videos against you. Isang galaw mo na mali, game over. Isang move mo, wasak ka na. So now, lalo mo napatunayan sa netizens na ikaw ay guilty. Kasi wala Kung ikaw ay isang taong hindi guilty, usually dahil hindi naman siya sobrang sikat, di ba? Dapat sinasagot mo yung mga allegations sa'yo. Hindi yun nagtatago ka at gagawa ka ng isang sarcastic na video na pinagtatawanan mo lang yung issue mo. Issue na sobrang seryoso. Uulitin ko ang dami mong niloloko at naloko. At yung mga naloko mong tao, yun yung mga naniwala sa produkto na binebenta mo. Na second hand na mga kotse. Mga sasakyan na dapat ay good running condition, as you said. Makapal na gulong. Good air conditioning. Pero bakit ganun? Ilang araw pa lang, 2-3 araw, bang, wasak na yung aircon. Yung freezing cold kuno na aircon na sabi mo, wala na. Good running condition mo, wala na. Naging bad running condition na po yung mga kotse na binenta niya. Make sure na talagang meron ka pang muka na ihaharap. Kasi sa totoo lang, para mas makapal pa yung mukha mo sa gulong Sa gulong ng mga kotse na binebenta mo. Mga kotseng bulok na binebenta mo. Meron din, hindi naman marami, meron din ako nababasa naman na nagtatanggol sa kanya. Na kumbaga, maliit na nga lang yung halaga ng benta niya. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na kalpakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang! Burr months pa ngayon.
Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. Siyempre, asahan nyo, second hand, maraming problema. Mali ka dyan! Kasi kaya nga nanditiwala ang mga tao sa kanya. Maganda dapat talaga at maayos ang sasakyan. Kasi aanin mo ang 20,000, 30,000 na mas ibinaba kaysa sa ibang shops na nagbebenta ng second hand na mga kotse. Aanin mo yon. Kung pukin ang ina, every 3-4 days, lagi kang nasa talyer, pinapagawa mo yung sasakyan. So what's the point? Malaking kabalbalan yan, mga kahombre ko. At saka parating yung tandaan, hindi lang siya ang nadedehado dito. Lahat po ng mga shops na nagbebenta ng second-hand cars, dahil sa issue na to, nagkakaroon na po ng question marks. Mga tao na nagtatrabaho naman ng ayos. Nagkakaroon na ng matitinding mga tandang pananong sa kanilang mga karir. Dahil sa hinayupak na ito, sinisira nito ang second car industry. Shops. Kawawa naman yung lumalaban ng patas at nagtatrabaho ng tama sa ginagawa ng hinayupak na ito. Kaya dapat natin tong makorner, itong tao na ito, magawa sa kanya yung nababagay at yung dapat sa kanya, which obviously, dalhin sa kinauukulan. Para po sa mga nagrereklamo, better na magkaso kayo. That's the main point of all of this. Tandaan nyo itong ginagawa ni MG ay isang malaking awareness lang para mabawasan na po ang naloloko. Totoo din yon. Ang mga second-hand na kotse binebenta ng mura kasi ibig sabihin, may mga problema siya or dahil luma na siya. Pero hindi po yun excuse para magbenta ka at kung saan sinasabi mo pa sa ads mo na good running condition, dun pa lang pwede ka ng kasuhan, okay? Na magtatagal yung second-hand car na nabili mo. Kasi yun ang pinamumulat sa'yo ng mga ads niya. Okay? Tandaan nyo, mga kahombre ko, hindi maganda ang manloko ng kapwa. Kasi talagang babalik sa iyo yan. And that's what's happening to you now. Hindi mo deserve na magkaroon ng ganyang karami na followers kasi lahat lang yan niloloko mo. Pero ngayon, mga kahombre ko, pansin ko, lahat po ng nanunood sa kanya, lahat unti-unti nang hindi naniniwala sa kanya. So this is the biggest misfortune of yours. Ikalawa, mga kahombre ko, isang netizen ang nagreklamo sa kadahilan ng pinost daw ni Boy AC Garage ang larawan ng litrato ng kotse niya na hindi naman pagmamay-ari ni Boy AC Garage at mura pa daw ang benta nito. See? Isa pa to, mga kahombre ko. Nagbebenta siya ng sasakyan na benta ng iba. Ganito po kasi ang gagawin yan. Palit kotse ang gagawin yan. Kunwari, ninakaw niya yung post ng ibang tao. Ibig sabihin nun, precise siya. Meron siyang ganitong sasakyan na binebenta. Ganyan ang kulay, ganyan ang model. Tapos ang gagawin niya is syempre, babawasan niya yung presyo. Ang mangyayari is expectation versus reality. Yung benta nitong John Gole na to is for sure good condition to. Sure yan, mga kahombre ko. Kasi galing yan sa private na tao eh. So for sure, good running condition talaga to. Pero for sure, yung kay AC, definitely hindi. Dahil sa mga nakita natin na mga kagunggungan niya, for sure may mali sa benta niya. Pero syempre, itong imahe na to ang gagamitin niya kasi maganda-ganda sa picture. So, expectation versus reality ang mangyayari, mga kahombre ko. So, ang panloloko, nasa kanya na naman. See, marami po ako reklamo na napansin na ganito. Na nagnanakaw siya ng picture ng may picture, nagbenta ng nagbebenta, tas ipopost niya sa sarili niya, and then gagamitin niya yon dahil meron siyang ganung unit. So, automatically, napakalaking pandarambong po nito. When it's too good to be true, hindi totoo yon. Tandaan mo yan, Huwag kang maniniwala sa mga bagay-bagay. Agad. Tandaan nyo yun, mga kahombre ko. Kasi pagka sobrang mura at maayos at napakaganda ng sasakyan na hindi tumutugma sa presyo, alam mo na. It's not okay. Ikatlo, so meron na naman tayong napakatinding video clip dito kung saan nagre-reklamo ang isang netizen. Hindi lang siya basta-basta netizen, buyer po siya ng tao na ito. Dahil sira daw ang sasakyan na nabili niya, sira ang wiper, bintana at transmission. After few days na nabili niya, sira na po agad lahat.
Shit. Ano ba naman yan? Nakakaawa po ang mga tao. And sa totoo lang, yung mga nakaka-afford and nakakabili nito, for sure, pinag-ipunan po to ng medyo matagal na panahon, mga kahombre ko. Nakakaawa talaga. Alam nyo yun. Tapos, syempre, wala na tong refund. Alam nyo yan. Sabi nga niya, Kapag nailabas mo na sa garage ko, tapos na, wala na tayong usapan, kasi may waiver tayong pinagpirmahan. Problema ngayon, galing na naman kay AC, boss. AC, ano bang problema mo? Puta, scammer ka na yata eh. Idol pa naman kita dati, ngayon hindi na. Alas Kasi kami daming naman problema. palit dyan, pati itong mga wiper, mga pintana, sira yan lahat. Oh? Transmission, sira. Pero ipapatransfer nyo sana, kaya lang, ibili na kayo. Ayaw na pag-coordinate sa inyo. Buta, solusyonan mo na to, gumawa ka na ng paraan. Parang yun ang parang. Hindi ka makukulong, masisira ka habang buhay. Mensahe ng isang netizen na matalino. Legit yan, sir. Bumili din kami ng kotse dyan. Nabili namin yung 104 at ito'y walang aircon. Sira ang bintana pero kinuha pa rin namin kasi goods daw iyon. Wala daw sira at naengganyo kasi mister ko sa tunog ng kotse. Tas nung binibiyahe na nila pabalik ng Maynila, bigla na lang di nag-start. Gabi ng lagim to, mga kahombre ko, biglang hindi nag-start. Ginabi na sila ng uwi galing kila AC kasi nasira yung kotse. Tapos buti nakahanap mister ko ng mekaniko malapit sa paliparan. Tas sabi ng mekaniko, sira daw ang alternator. Bumili kami ng kotse para makasama namin anak namin tuwing may gala kami. Tas kababayad lang ng kotse pagawa agad. Gastos agad-agad, wala pang 3 oras o 4 na oras. Wow! This is a record-breaking deal. Hindi na po to binili ng Lunes, balik ka ng Martes. Ito po ay 3-4 na oras lang. Oh my goodness. Bad trip ako. Tapos nung chinat ko si AC, ang tagal mag-reply. Asawa ko inaaway na ako kasi di ko matawagan si AC. Nag-send Gcash pa ako ng reservation fee para wag maunahan sa unit. Tas ganun pa, tas sabi niya pa, pag tinirik kayo, ibalik niyo sa akin. Wow! Merong ganun si AC. Pag tinirik kayo, ibalik niyo sa akin. Hindi yan mangyayari. Huwag kayong maniniwala sa mga mabulaklak na salita yan. Pag chat ko pa sa kanya, alam niya agad na alternator sira. Di ba, Magic? Tas 6 months na sa amin ng kotse, dami na namin pinaayos. At may di pa kami napapaayos. Tas nung nagpunta kami para ipa-buy back yung kotse, kasi nga nabibigatan na kami sa parking fee namin. Nung nagpunta kami para ipa-buy back yung kotse, tinanong kami magkano namin nakuha ang kotse sa kanya. Sabi namin 104K. Tas sabi niya, i-buy back niya daw yung kotse pero 50 na lang. Nagulat kami ng asawa ko. Kala namin nasa 70 or 85 niya kukunin. Nagulat kami 50K. Ay, sino ba ang lugi? Kami or siya? Binili namin ng 104,000, bibili niyang 50K. Sabi ng asawa ko tuloy, tara na, kanya na yung 50K niya. Sa video call namin, nakausap nung pinabuyback namin kotse. Video call sa CP ng isang sa tao niya. Grabe mga kahombre ko. Tas eto pa! Makikita nyo pa dito, mga kahombre ko, yung sitwasyon na iba. Ito po yung mga SS. Grabe to. So, battery check, mga kahombre ko. At sinisi niya pa po yung tao, hinataw-hataw siguro. Chat nyo po kapag on the way na kayo kasi may lakad po ako maya-maya. Grabe, kailan to? What the fuck? Napakapangit, mga kahombre ko. Yan, oh, nagsesend naman sila ng reservation fee. Eto, mga kahombre ko, ika-4 po na reklamo. Boss MG, regarding kay Boy Garage, siya yung bumili ng sasakyan ng sister ko na may problema sa transmission. Sa post ng sister ko, declared ang problema ng unit. Kumbaga, buy at your own risk na. Walang tinago ang sister ko, pati ang lahat ng napalitan sa sasakyan, lahat-lahat. 100K niya binili sa sister ko yung sasakyan. Kasi ang press release niya para daw sa asawa niya. Hindi kilala ng sister ko si Boy AC Garage at wala ako nung time na binili niya yung unit. Lahat pinagawa ng sister ko sa kanya bago niya bilhin yung unit. Test drive, check yung engine, under chassis, lahat-lahat. Bukod kasi sa transmission, lahat okay naman sa sasakyan. Kumbaga, pag pinagawa niya 60K, 80K, palit transmission na. Nagulat na lang ako, nakapost na siya sa page niya in good condition. Oh my God! Doon ko lang na-discover na siya pala ang bumili ng sasakyan ng kapatid ko. Oh my God! At ang benta niya ata sa sasakyan is 245K!
Kung hindi ako nagkakamali, hindi ako maniniwala na pinagawa niya yung unit kasi gabi nangyari yung transaction niya. At hindi din ganun kadali maghanap ng maayos sa transmission ng mga American brand car na 2012 model. Kaya yan binenta niya ng napakamahal at kahit ipaayos niya yung sasakyan, sabihin natin nagastos niya siya ng 60k, may tubo pa rin siyang 85 sa 245k na benta niya. Legit na manloloko yan tao na yan. Grabe. Ikalimang reklamo. Isang netizen ang nagreklamo sa isang post na peke raw ang CR ni Boy AC Garage. Grabe to mga kahombre ko. Yun lang mga kahombre ko sa ngayon. Tignan natin kung meron pang ibang lalabas. Ito si AC Boy Garage. And maraming salamat sa inyo. Hopefully, makulong na to as soon as possible. One love. Good fucking vibes. Huwag na kayo magpapaloko ha. Huwag na.